Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So ito po ang episode 102 ng Mr. Rio Daily natin mga idols. So sa last video ko mga idol, pinag-usapan po natin ang aking paanyaya sa lahat ng mga makabayans na sama-sama po nating wasakin ang scam survey mind conditioning tactics ng bangag admin. Pinakita ko po sa video na yun mga idol ang mind conditioning problem natin sa Pilipinas. Kaya naman bilang solusyon mga idol, gumawa po ang inyong lingkod ng private Facebook group para po dito po tayo mag-conduct ng survey natin. Kaya ko po siya pinrivate para po makontrol po natin ang pagsali ng mga members dito para ma-identify ko po kung dami or troll account lang ba ang gamit ng mga members na sasali. So pag nakita ko po na troll or dami account lang ang member na magre-request na mag-join, hindi ko po ito aaprubahan. Para po sigurado na ang makakasali lamang sa mga i-conduct nating survey ay ang mga legit na tao or legit na Facebook account lamang. At gaya po ng sabi ko, welcome po lahat sumali dito. Kahit ano pang political color ang sinusuportahan nyo. Para magkaalaman talaga kung sino nga ba talaga ang mas pinagkakatiwalaan ng mamamayan at kung kanino ba nasisiyahan sa kanilang mga performance ang taong bayan dyan sa pamahalaan. Kaya ano pang hinihintay nyo mga idol? Join na! Siyempre bago po tayo magsimula sa ating Mr. Rio Daily episode 102, siyempre shoutout po muna sa mga makabayan sa buong mundo. Siyempre kilala nyo na kung sino kayo. Shoutout din po siyempre sa Duterte family na future leaders of our country. Siyempre shoutout din po kay Edwin Gutierrez. Maraming salamat din po sa walang sawang pagsubaybay idol. Mabuhay po kayo. So syempre mga idol, dahil episode 102 na po tayo sa video na to ng Mr. Rio Daily, magkakaroon na rin po tayo mga idol ng Mr. Rio Katok Tawanans. Syempre guys, gusto ko na ma-inform ang mga taga-subaybay ni Mr. Rio. At syempre gusto ko rin na maaliw at mapatawa kayo sa kada video ko. Parang kompletos rekados ba? Na merong part ng comedy, real talk, Mr. Rio at syempre ang informative part ng mga main topics natin na tinatawag ko na po ngayong Mr. Rio Pick Talk. Pero guys, kung ayaw nyo ng mga segment na ini-insert ko sa kada video ko, mag-comment lang kayo mga idol kung ayaw nyo ba ang mga segments na sinasama ko. Okay ba? Or mag-suggest kayo ng mas ikagaganda na mga content ni Mr. Rio. Alam nyo yung magbumuka tayong TV show na araw-araw aabangan at kaaaliwan ng ating mga kababayan, di ba? So guys, ito po ang Mr. Rio Katok Tawanan Part 1. Ito guys, ang tinatawag na ikaw na ata ang pinakamalas na tao sa buong mundo pag sa'yo nangyari to. Tara guys, magtawanan po muna tayo. Let's go! Ang ganda ng palaro na to Iro-roll ang tissue. Okay, ano kayo mangyayari guys? Kutri sayote na panalunan niya. Parang itatapong pa yata ng bata Tinapon nga yata ang walang hiya. Hindi siya happy sa napanalunan niya no? Sayote okay. Ano kaya ang susunod na mapapanalunan niya? Sayote na naman. Putragis na yan. Nagtago na tuloy yung bata no? Para daw lubayan siya ng sayote. Uy, 3. Aba, naka-3 siya dun sa dice Ano kaya napanalunan niya? Putragis 3. Sayote na naman ang walang hiya. Buwisit! Aba, ang galing nung hinipanan niya. Naka number 1 siguro siya, number 1. Ano kaya ang premium nito? Putragis sayote na naman. Ayaw niya lang kunin yung sayote. Okay, ano kaya mangyayari dyan? Napili niya Anong nakasulat doon? Sayote ang Okay, ano kaya ang napanalunan na naman ng batang to? Sayote na naman. Galit na galit siya
Yun oh, naghipan-hipan sila mga idol oh. Potrags, tapos sayote na naman na panalunan niya. Grabe naman ang kapalaran ng batang to mga idol. Yun ulit ang napanalunan niya. Sayote ulit ang buwisit. Ang dami niyang pantinola. O diba? O isa pa guys, panurin natin ha. Grabe no. Ayan o, sayote. Sayote na naman. Nagtago na siya eh oh. Oh, naka-3 siya. O diba? Number 3, sayote. Asar na siya eh. Oh, umipan. Uy, naka-1, sayote ulit. Walang iya nakapalaran yan, no? Okay. Sayote! Ah. Sayote ulit! Sayote, nagalit na siya eh. Ulitin niya pa daw, isa pa. Sayote ulit. Grabe yung kapalaran ng bata na yun mga idol, no? Grabe. So yan po ang batang tinatawag na Boy Sayote. Mahal na mahal siya ng sayote, no? Ayaw siyang lubayan eh. Kaya siya po ang tinuguriang ang batang sayote. So ngayon naman mga idol, I have to upgrade my content. Kaya nga po nang sabi ko kanina, ang tawag na po natin sa mga main topic natin sa video na to ay Mr. Rio TikTok. So now I pick to talk about this video mga idol. Na huling-huli silang manipulado ang resulta ng survey ng Okta. Let's go mga idol. I know you've digested yung latest Okta survey. Wow, digested? Okta survey. Mga wordings nila eh, no? So yung Okta survey ang pag-uusapan nila mga idol. Na kung saan bumaba daw kuno ang numero ni VP Sara sa 1,500 na katao na sinurvey nila. Ang cute eh, no? Ako guys, nagtataka lang ako Paano kaya nila kinokondak ang survey nila, no? Ano yan, tigba 500 na katao ang Luzon, Visayas at Mindanao? Ang hilig nila sa 1.5 eh, no? Pero guys, syempre na-curious ako sa report ng Okta Research. Kaya naman hinanap ko po ang article report nila sa pag-survey nila. So ngayon pa lang mga idol, I want to apologize to everyone kasi nagkamali po ako. Dahil hindi pala 1,500 ang sinurvey ng Okta Research na to. Kasi po ito po ang totoo, na 1,200 lang pala ang sinurvey ng mga to. Imagine bumaba pa pala sila sa 1,500, no? So again, wala pa sa 1% ng 1% ng 1% ng 1% ang sinusurvey nila para matawag nilang legit ang pesting survey result na to. Comedy, no? 1,200 ang pucha. Yes? Sabi ni, was it Professor Ranjit Rai who said we can comfortably call it a trend now, the fact that VP Sara Duterte's numbers, trust and performance numbers have declined? Trend? In what? So trend na pala ang ibig sabihin ng pagbaba ng numbers ni VP Sara? Alam nyo guys, these idiots are making things complicated instead of using layman's terms so they could be easily understood by the Filipino people. May paganto-ganto pa sila mga terminologies, no? Trend daw ang pucha. Pinagsasabi ng mga to. Ano yung basa mo doon? What do you think of it? Well, debate pa yung ibig sabihin ng trend eh. Yes, it is. Dahil maraming pwedeng maging ibig sabihin ang word na trend. Diba? Halimbawa, some survey firms ayaw gamitin yung salitang trend dahil it might affect yung objectivity ng mga survey firms. In what way sila maapektuhan? Dahil yung survey firms, ang ginagawa nila, snapshot at a particular moment. What? Snapshot in a particular moment? Diyos ko Lord naman, palaman Batman, Superman, Iron Man. Ito mga political analyst na to, nagpapakalalim sa mga terminologies nila para magmukha silang mga henyo, no? Ako nagets ko yung ibig niyang sabihin na snapshot in a particular moment.
But I don't believe that it is happening at all. How do you say it is a snapshot in a particular moment kung may schedule ang survey nila? For example, ang survey ng Okta Research ay September 4 hanggang 7 ginanap. Pero ang mga reasons nila kung bakit bumaba daw ang number ni VP Sara is yung sa confidential funds. Okay, sakop yun ng September 4 to 7 survey nila. As a reason kaya bumaba sa survey ang numbers ni VP Sara, di ba? Pero kailangan bang pati yung pambabastos ni VP Sara sa Marcoses? Like yung ipapatapon niya sa West Philippine Sea ang labi ni Marcos Sr., dapat pa nilang isama doon? Of course not. Ang press con po ni VP Sara na binanggit niya yung ipapatapon ng labi ni Marcos Sr. ay noong October 18, 2024. Tama. Pero bakit kasama ito sa reason ng pagbaba ng trust and approval ratings ni VP Sara sa Okta Research Survey noong September 4 hanggang 7? Boss Political Analyst, how do you apply snapshot in a particular moment doon? Wala namang sinabi doon sa report ng Okta na nag-survey sila nung nakaraang araw, di ba? Hello? So ikaw, bilang nakatapos na may degree at tinuturing ng marami nakataas-taasang political analyst, how do you defend your argument on your statement na snapshot in a particular moment? Okay ka lang ba? No? Kaya yung iba ayaw magbigay ng analysis ng trending. Yes, they shouldn't. Yung isang political analyst lang naman daw ang nagsabi nun di ba? Sino ba yun? Ba't yun ang ini-interview ng mga to, no? Yung Okta, mas komportable sila. Sabi nila, 2 successive surveys may entail a trend. Pero whether yung mga survey firms ay magkakaiba ng position sa trend, ang malinaw, this past few months, ay lahat ng surveys ay dramatically bumaba si Vice President Sara. Whether that is SWS, whether that is Pulse, whether that is Oculum, whether that is WR Numero, whether that is Okta, whether that is even the friendly Publicus, friendly kay Sara. Alam mo boss, kahit banggitin mo pa ang survey agencies ng Amerika o ng buong mundo, kung pare-pareha sila kung paano mag-conduct ng survey, wala kahit isa sa kanila ang makakapagdala ng legit at makatotohanang resulta. Imagine 1,200 lang ang survey ng Okta. Tapos yung iba 1,500 hanggang 2,500 na katao. Uulitin ko ang argumento ko sa mga nagde-defend na legit ang mga survey result ng mga agencies na to. Kailan pa naging legit ang result ng survey? Kung ang nasa-survey lang nila ay 1,200 hanggang 2,500 na katao lamang. Meron tayong more than 119 million population in our country with a 65 million voters population. So kung 1,200 hanggang 2,500 lang ang nasa survey nila, wala pa po sila sa 1% ng 1% ng 1% ng 1% ng voters population ang numero ng nasa survey nila. That's a 4-folds of 1% of the total number of voters population in our country. So kailan pa naging legit yun mga boss? Kahit siguro hamunin ko ng debate ang pinakamagaling na political analyst tungkol sa legitimacy ng mga survey result ng mga survey agency dito sa Pilipinas, walang kayang i-defend ang legitimacy and authenticity ng mga survey result ng mga survey agency dito sa Pilipinas. That's a man-sized real talk sa mga taong pinapaniwala nila ang mga kababayan natin na legit ang mga survey results ng mga survey agency na to. Lahat ng yan ay dramatic yung kanyang pagbaba consistently. Alam nyo guys kung bakit? Because of their consistent attack and black propaganda against VP Sara. It is a good reason para bumaba ang result ng mga numbers niya sa mga survey. Kaya nga nagmumukhang malinis ang survey manipulations ng mga survey agencies na to Pero ang pagtaas ng numero ni Bangag kahit puro kapalpakan ang performance niya in the past few months is a big bullshit. Kaya nga nang sabi ko sa last video ko, unless na lang panay baliw ang 1,200 na survey ng Okta Research, maniniwala pa ako, but it appears to be like that mga idol. So dahil sa ganong klaseng galawan, huling-huli ang Okta na minamanipula nila ang resulta ng survey. Saka nasaan ang resibo ng Okta Research ng face-to-face survey na to sa 1,200 na katao nationwide? May naipakita ba sila?
Wala, di ba? So kailan pa naging legit ang survey result na pinapakalat ng mainstream media ngayon ng Okta Research? So, if I were Sarah, magpapanik ako. Well, kung ikaw si Sarah, magpapanik ka. Talagang dapat ka magpanik kasi ikaw lang yan. Walang rason para magpanik si VP Sara sa mga mind conditioning survey nila. Dahil alam po ng mga supporter ni VP Sara na panay pamumuliti ka lang at puro panay baseless accusation lamang ang binabato ng bangag admin kay VP Sara to destroy her reputation. Tingin nyo ba uubra sa amin yan? Putya, matagal ko na pong binuksan ng mata ng mga kababayan nating binulag ng mga propaganda nyo sa mga telebisyon at inyong mga mind manipulation report sa mainstream media. Kaya I am satisfied na hindi nyo na sila mauuto at mamamanipula. Kaya kung magkakaroon talaga ng totoong survey, magkakaalaman talaga, kaso hindi nila yung kaya. Mukhang pili nga lang ang mga sektor ng mga tao na sinasurvey nila kung talaga bang nangyayari ang survey na yan. Isa pa ho yung malaking palaisipan. Kasi wala silang resibo eh. Saan yung mga resibo nyo? Ipakita nyo for the sake of legitimacy and authenticity ng mga survey result nyo. Pero kahit na ipakita nyo yan, hindi kayo magiging legit kahit kailan. Dahil ang mga nasa survey nyo ay wala pa sa 0.0001% ng total voters population ng ating bayan. Real talk. At real talk po yan. Lalo na kung may ambisyon ako tumakbo sa 2028, no? So yun yung pareho o consistent sa lahat ng surveys. Yes, of course. Those survey agencies should be consistent, lalo na kung napapasunod sila ng kanilang mga boss, di ba? Dahil pag di sila naging consistent, mabubuko sila. Mahuhuli ang galawan nila. Kaya kailangan po nilang sundin ang kanilang mga financiers. Ikalawa, very consistent din sa lahat ng survey, although yung iba mas malaki yung binaba ni Sarah kesa sa iba. Halimbawa, SWS Pulse, WR numero, mas mataas ang binaba ni Sarah kesa halimbawa sa Okta. O tapos, ano ngayon kung bumaba? Eh di naman namin kinikilala ang mga scam survey results na yan. Kasi alam naman na namin na hindi legit ang mga yan. So some have bigger margins than the others. Pero pare-pareho silang dramatic yung pagbaba consistently in successive surveys na ginawa nila. Yeps, kaya nga makes sense yung paliwanag ko kanina eh. Na consistent sila sa agenda nila, na paniwalain ng mga kababayan natin na bumababa ang numero ni VP Sara. Dahil yun ang inutos sa kanila ng financiers nila. No? Yung ikalawa ay kung i-deconstruct natin yung survey, very significant yung pagbaba ni Sara sa Class D. O diba? Yan na po tayo mga idol. May pa-class-class na po silang nalalaman Gaya nga ng sabi ko kanina, they are making things complicated pagdating sa mga survey dynamics nila. May mga pa-class A to E pa silang nalalaman Question sa gumawa ng sistema na yan. What is the difference between the votes of Class A to E? Wala, diba? Boto pa rin naman yun sa mga survey. Unless 5 points ang count ng Class A. Tapos yung Class B, 4 points. Tapos yung Class C, 3 points. Eh, hindi naman Diba? So ano pa yung mga pinagsasabi nyo about classes of the voters? They are all human beings with an equivalent of 1 vote for every survey. So tingin ko dapat alisin na yung separation ng mga tao according to their status to those classes. Again, we are all human being with an equivalent of 1 vote per surveys and 1 vote every election. Iba kasi yung Class D sa A, B, C, tsaka E. O diba? Kasi daw iba yung Class A to Class B, ganon, diba? Ambot sa imo boy. Alam nyo guys, ang swerte ng course sa college na merong ganyang topic or ganyang subject. Kasi di po nila ako naging estudyante. Kasi baka ako mismo, i-debunk ko yung ganyang klaseng stupidity about the separation of classes of people according to their status pagdating sa mga survey. Yung Class A to E na yan. Magagamit lang siguro yan sa mga ibang topics like sa Philippine statistics data. Pero sa mga survey, I don't think it's appropriate to use it there. Sa totoo lang. Class D ay 80% ng botante. So ang Class D daw ay 80% ng mga botante. Siguro kabilang ako sa Class D na yan, Look, I understand na ang Class A ay ang upper class, meaning yung mga sobrang yaman.
Ang Class B ay upper middle class, meaning mayayaman. Yung Class C ay ang middle class, meaning may mga kaya lang sa buhay. Ang Class D ay lower middle class, meaning medyo mahirap na mamamayan. So nandito ako sa part na to for sure. At ang Class E ay ang lower class, meaning mahihirap na mamamayan. Question: kailangan nyo ba talagang ipangalandakan sa mga survey ang separation of status na ito sa bawat tao? Di naman di ba? Kasi nga po, 1 point lang naman ang equivalent ang kada boto ng mga tao. As in lahat, from Class A to E. Di ba? So no need to include this stupidity sa mga survey reports ng mga survey agencies na to. Di ba? Ba't kailangan isama yan? Mga taong to no? Di ba parang discrimination yan? Kaya kung bumaba si Sarah ng 7% sa Class D at tumaas siya ng 5% sa E, that is apples and oranges. May pa-apple and oranges pang nalalaman to no? Daming alam? Ay hindi pala, sobrang daming alam. No? Baliwala yung E dahil it's practically just 10% of voters. Yung D ang 80% mahigit. Again, pwede mong isama sa argumento mo yung survey result kung magkakaiba ang equivalent ng boto ng Class E and Class D, boss. It doesn't matter kung 10% lang ang Class E tapos 80% lang ang Class D. Ang punto ko lang naman dito ay 1 point lang naman ang equivalent ng boto ng mga yan. So ba't sinasama mo pa sa argumento mo yan, boss? Pucha, komedyante rin tong kalbo na to no? So, dun yung medyo dramatic. Dramatic in what way? Kalawa ay NCR, National Capital Region at saka Balance Luzon. So, dahil 2/3 ng boto ng bansa, dyan ang gagaling. O diba, tingnan nyo? May separation na sila ng status ng mga tao from Class A to E, meron pa silang voters per region. E di sana, doon na lang kayo nag-focus, diba? Sa sobrang daming alam ng mga to, nasusobrahan na no? Intelligence overwhelming nagiginang buang. Halimbawa, dito sa Okta, bumaba ng 13 points sa NCR at 9 points sa Balance Luzon. That is Anong basis ng numbers na yon kung 1,200 lang naman ang sinesurvey nila? Ibig sabihin nun, 200 na katao dyan sa NCR tapos 200 sa Balance Luzon. Tapos 400 sa Visayas, 400 sa Mindanao para maging 1,200 lahat na katao. Kasi puro percentage lang ang dinedeclare sa report ng Okta, no? Walang specific numbers kung ilang katao ang nasa survey nila. Kasi guys, alam nyo, kung babanggitin po nila yon, kahiya-hiya sila. So ito guys, malinaw dyan na there are 1,200 respondents. So kung may NCR and may Balance Luzon, meaning hati po ang 400 na katao niyan. Sa part ng NCR at ng Balance Luzon, so tig 200 silang katao na na-survey. Tapos tig 400 naman ang Visayas at Mindanao para maging 1,200 lahat-lahat. Syempre guys, ito yung part ng report nila na ayaw po nilang malaman ng taong bayan. Kasi malalaman yung lahat na ang mga kinokonduct nilang survey ay scam lamang. So guys, pakishare na lang po ang video na to para po maintindihan ng ating mga kababayan. significant. Dahil yung taas ni Sarah sa Mindanao can no longer get any higher. Ano daw? Pucha, mga paltok ang analysis nito no? Paano mo nasabi, boss, na hindi na yung tataas sa Mindanao? I mean, come on. Look at yourselves on mainstream media. You guys are talking nonsense when you guys are talking about this scam survey result. That's how pathetic you guys are. My goodness. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng tumaburon para pampuno sa Balance Luzon, NCR at saka Visayas na patuloy siyang bumababa dahil yung Mindanao niya ay hindi natataas. Abnormal ba tong taong to? Anong pinagsasabi nito? Hindi pwedeng tumabo daw sa Luzon at Visayas, no? Pucha boss, nag-hallucinate ka ba? Putragis na. Nakakatawa lang ang puto. At most probably, magsisimula lang bumaba as a law of political gravity. Wow ha? Meron pa talagang law of political gravity. Wow. Putis na mga salita yan. Law of political gravity or law of mind conditioning? Because the law of mind conditioning is more makes sense
than your law of political gravity. Pinagsabi ng taong to. Dahil pag ikaw ay sobrang taas na, wala ka ng choice kundi bumaba. Comedy ang potragis. Komedyante pala tong kalbo na to. Putya clown ba to? Putya ngayon ko lang napagtanto mga idol na mema lang din pala tong kalbong political analyst na to no? Yun yung problema ni Sarah. Pero ang pinakamahalaga sa survey ay ipakita yung snapshot sa moment para ikaw ay mag-adjust ng strategy. Yan na naman po si Mr. Snapshot sa moment theory niya. Na-debunk ko na yan. Nakakatamad na lang ulitin eh. I-rewind ko na lang mga idol, okay? Kahit bumababa si Sarah consistently sa lahat ng surveys nitong past few months, ay wala akong nakikitang adjustment sa strategy. May ganoon pa talaga, bossing. Well, ang nakikita nyo lang naman kasi ay ang physical part ng strategy ni VP Sara. You guys don't have the ability to see beyond that physical strategy. Oh, baka maguluhan ka dun, boss ha? Pero kung marunong kayong bumasa ng ganon, ma-analyze nyo ng mas malalim ang ginagawang strategy ni VP Sara. So guys, intindihin na lang po natin. Yun lang po ang kaya ng mga utak nila. No? At least wala pa. Ronald, Dapat actually, kasi pag ganyan, nag-a-adjust ka na, baka magkaroon ka ng free fall eh. Kung yan ay maging trend, according to Okta, at yan ay maging free fall in the next 2 survey, mahihirapan ka ng makabawi. Sa totoo lang mga idol, nonsense ang mga pinagsasabi ng mga to eh. Kasi nga hindi naman legit ang survey result ng mga survey agency sa Pilipinas. Puro scam naman. Tapos kung makapagsabi to ng mga analysis niya, parang legit ang mga survey sa discussion nila no? Nasa echo chamber lang kayo mga idol. Pinapaniwalaan nyo ang kasinungalingan ng mga survey na yan. Sila nagkasakayan niya no? Yung mga survey agency sa mainstream media. Magkasabwat. actually, Ronald, last night, no, alam ko yesterday nakausap niyo si Professor Ranjit Rai ng Okta. Kagabi naman, nakausap namin si Professor Guido ng Okta rin. Regina asked him a question. Sabi niya, have you ever seen, kasi he kept stressing na, pwede magbago. It's dynamic. Yeah. Pwedeng magbago bigla, no? Kasi opinion niya ng tao. And you're right, it's a snapshot in time. So if you take a snapshot at another time, technically dapat pwede yan magbago. Tanong ni Uulitin ko, there's no such thing a snapshot in time. Okay? Kasi kung meron yan, dapat last week lang ang survey ng Okta. Eh hindi naman eh, di ba? First week ng September pa ginanap ang survey na yan. Kaya ko nga nahuli na minamanipula nila ang survey dahil sa mga reasons ng pagbaba ng numbers ni VP Sara. Gina, may nakita ka na bang ganon? That someone was able to reverse the numbers and Sharp make a inflection comeback? point. Yes. Napabaliktad ha, yung tumaas bigla. At Ngayon walang ganon. Dahil tingin ko, hindi naman ganoon ng mga Dutertes na babayaran nila ang mga survey agencies kapalit ang mataas na trust and approval ratings. Diba? Pero kung ang question nyo is, meron bang ganun? Yung biglang tumaas? O yan, si Bangag saka si Romualdez. Di nyo pa napapansin, dahan-dahan silang tumataas o bigla silang tumataas, diba? Kasi nga, ulit-ulitin ko eh. Pera-pera lang ang labanan dyan. Diyos ko po naman. Siguro ibang tao kaya nilang lokohin pero ako hindi. Pero pipilitin kong gisingin ng taong bayan para lang malaman nila ang katotohanan. ano bang pwedeng gawin para magyari yon? Like you're saying, you have to shift Strategy, strategy. oo. What kind of strategy can achieve that? Oo nga boss, ano bang strategy ang pinagsasabi mo? Ano yon? Mag-apologize si VP Sara. Umamin siya na nagkamali siya sa confidential funds niya. Yung mga ganun ba yung tinutukoy mo boss? Ano kayo naiisip ni Calvo, no? Well, dapat kasi ma-realize nila, if they have circumspection, dapat ma-realize nila, yung luma nilang estilo ay hindi na umuubra. Lumang estilo? Pinagsasabi nito. Daos na. No? Yun yung kailangan nilang umubra. Yung kanilang method in the madness ay hindi na umuubra. Method in the madness. Tingin ko si PRRD lang ang may ganyang blueprint of strategy. Tingin ko iba ang kay VP Sara. Whatever it is, I think she will figure it out. Halimbawa, saan ba nagsimula si Sarah last no 2023? 89%. Ilan na 89% in the same 1,500 na survey? Di pa rin legit yan para sa akin. Unless 32 million of Filipinos ang masisurvey nila. Doon ko lang masasabi na legit ang survey results na yan. Tama.
Pero kung maalala nyo mga idol, 89% pa si VP Sara nun kasi kakampi niya pa si Bangag. Magkasama pa sila. Magkaibigan pa sila. So meaning sakop pa si VP Sara ng pondong binibigay sa mga survey agency na yan. E ngayon hindi na. Kaya dahan-dahan nilang binababa. Di ho ba? Again, maloloko nyo ang ibang tao pero hindi ako. Lang siya ngayon, 59%, and continues to go down. Again, because it is part of the plan. So they have to stick to the plan. Di ba, Kimbo? 40% difference, no? Since last year. So dapat kasi nag-a-adjust ka na. Ang tanong ko naman sa kalbo na to, ba't ba kasi marunong ka pa? Marunong pa to no? Dahil hindi na umuubra yung dati mong estilo. Baka hindi pa dyan kasama, Sean, hindi pa dyan kasama yung Halloween press con niya. Wow, Mr. Snapshot in Time. Di ba sinama ng Okta Research? Sa mga reason nila yan, kaya bumaba ang numbers ni VP Sara, di ba? Huling-huli sila eh. Yung dalawang Halloween press con. Ang kasama pa lang dyan ay yung budget hearing sa Congress. Kaya halos sigurado ko, next survey ay patuloy siyang bababa. Could it be Dahil that, hindi pa dyan nakasama, yung tingin ko will have another negative impact sa kanyang mga surveys. Okay. No? Kaya whether yan ay mare-reverse, lahat naman Yung itsura nung nasa gitna mga idol. Sa bandang gitna. Parang gusto na siyang patigilin no? Kasi nasusobra na daw sa kapiwan niya eh. posible. Pero in all probability, may hirapan. Yeah. Dahil hindi lang ito usapin ng strategy or tactics. Hindi lang ito usapin ng mga advisors. Usapin ito ng katauhan eh. Naks, katauhan. Sa bagay, isa na naman siguro tong taong to na tawaging disente o totoo ang mga hipokritong pulpolitiko no? Baka yung Leopard, may hirapang magbago ng kanyang spots sa kanya. Well, walang dapat baguhin si VP Sara sa karakter niya, boss. Mas okay sa amin yung nagpapakatotoo kaysa naman tawaging disente at totoo ang mga sinungaling at hipokrito. Ganun lang yun. Yung balag. Baka yun yung problema. But then nila again, Sara at but saka then ni again, Digo. you did say anything is possible. So, but sorry, Ronald, we're gonna have to leave it there kasi we have to go to another interview. But thank you so much No for joining problem. us tonight. Di ba? Pinatigil na siya, di ba? Nababaliwan na rin sa kanya yung mga nag-i-interview sa kanya. So nakita nyo naman mga idol na minamanipula nila ang resulta ng survey para umayon sa mga financier nila. So yung pagbaba ng number si VP Sara sa mga survey nila, may rason kaya bumaba, di ba? Understood yun. Pero yung kahit puro kapalpakan na ang performance ni Bangag, tumataas pa rin ang trust and approval ratings niya, huling-huli po ang pagmamanipula nyo ng survey results nyo. Again, hanggat wala pang nakaka at least 50% na katao na masusurvey ang mga survey agency na to, ibig sabihin 30 million na katao, hindi ako maniniwala na yung mga survey results na yan ang totoong pulso ng masang Pilipino. Alam nyo ba guys na kaya naging presidente si Abnoy ay dahil sa mind conditioning ng mainstream media at ng scam survey agency sa ating bansa? At isa po ako sa biktima ng mind conditioning na yan noong mangmang pa ako. Kaya ako nga binoto yan si Abnoy noon eh. Pero nung panahon na tumatakbo na si Mayor Duterte noong 2016, nagsilabasa na po ang mga vloggers na kinokontradict at kinakounter na ang mind conditioning tactics na ito ng mainstream media at ng mga survey agency. Kaya hindi na po sila umubra. So guys, ganun din po ang gagawin natin mula ngayon hanggang sa maging presidente si VP Sara. Kaya naman sisiguraduhin natin na hindi na po nila kailanman manuloko ang masa. So guys, tara na! Sama-sama nating wasakin ang scam survey mind conditioning ng Bangag Admin.